Hello guys, so katatapos ko lang tiktikin yung mga namuong bakal, saka yung mga nanigas na basura doon sa tunawan ng bakal. And nalinis ko na rin yon, nahakot ko na yung basura, nailabas ko na, naitapon ko na. So now, ang kailangan ko naman gawin ngayon, ayusin yung mga sira, tagpian yung mga kailangan tagpian. And ito, maghahakot ako ngayon ng mga gagamitin ko. Patching ang tawag dito sa gagamitin ko to. Tapos kailangan ko rin kumuha ng kuna o yung buhangin na sinabi ko na pag nainitan, tumitigas. So ito, maraming klase to. Depende sa paggagamitan. So doon sa tunawan na ginagamit ko, ang kailangan ko ito. Pero doon sa mas malaki, iba yung ginagamit na patching doon. So now again, hahakutin ko lang to. Kukuha ko ng mga dalawang kahon nito. Tapos meron pa akong kukunin na kuna or yung powder o buhangin na sinabi ko na pag tumigas or pag nainitan ay titigas ito. So yun. So kukuha ko isang supot nito, dalawang kahon ng patching. So para sa mga hindi nakakaalam, patong ko lang ito guys. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang klase ng trabaho ko sa tunungan ng bakal. And ang pwesto ko or sa position ko, yung klase ng trabaho ko, 2 to 3 persons ang gumagawa nun. Pero dito, ako lang mag-isa. Bakit? Kasi nagtitipid yung kumpanya dito. Ayaw nila magbayad ng or kumuha ng maraming tao sa klase ng trabaho na kaya ko namang gawin. So, dati kasi dalawa gumagawa niyan. Ako, tapos meron isa. Tapos pag wala ko, iba yung napunta. Dahil before actually, sa ibang lugar ako. Sa Nissan ako naka-destino. Or company ng Nissan, yung gumagawa ng sasakyan. So, ang inaayos ko rin doon, yung tunawan din ng bakal. Sila kasi, mula parts, gumagawa sila hanggang sa buong sasakyan na lumalabas doon sa compound. Isang malaking compound yun para subdivision, puro company ng Nissan. Mula parts hanggang buong sasakyan. So, paminsan-minsan napunta ako dito hanggang sa finally nag-request yung company dito na ilagay na ako araw-araw. So, nung nilagay na ako dito ng diretsuhan, hindi na naglagay ng isa pang tao, mag-isa na lang ako nilagay. So, naging everyday na ang pasok ko dito. Which is, pabor naman sa akin kasi malapit lang yung bahay ko, 10 minutes away lang. And, dito tulad na sinabi ko, 2 to 3 persons ang gumagawa ng klase ng trabaho ko. Kung sa ibang kumpanya to gagawin, yung klase ng trabaho ko, ganun karaming tao ang inilalagay. Pero hindi na rin ako nagreklamo kahit mahirap, pagod. Tinitiis ko na lang kasi una, hindi nila ako pinapakailaman. So sariling diskarte, hayaan lang nila ako kasi alam nila na alam ko yung ginagawa ko. Basta pag may kailangan lang ako, papatulong, tatawagin ko sila. Pag wala naman, wala, dire-diretso lang ako. Mula pagpasok ko hanggang pag-uwi ko, wala na silang pakialam na basta gawin ko ang gusto kong gawin. Hindi nila ako papakialaman, hindi nila ako pagsasabihan. Kung meron lang silang gustong pagawa o sabihin na magpapalit tayo ng materyales o yung ginagamit doon sa inaayos, doon lang sila magsasalita. O kaya meron silang papagawa ng ibang trabaho. Minsan nagbubuhos ako ng semento. Pag magbubuhos na naman, magsasabi sila, pag ganitong date, magbubuhos tayo ng semento, kailangan kong kumuha ka ng tao. Sasabihin nila sa akin, ganon. So, in short, hindi nila ako pinakikilaman, wala nagsasabi sa akin sa gagawin ko, kaya okay na rin sa akin, sariling diskarte kasi.
Kasi nga, again, pag hindi ko naman alam ang gagawin o yung gamit na gagamitin, doon ako naman nagsasabi sa kanila. So, again, yun ang advantage lang dito. Kahit mag-isa ko, ginagawa ko ang trabaho ng 2 hanggang 3 tao. Kasi nga, hindi na nila ako pinapakailaman. Maluwag ako, pati sa oras ko. Pag kailangan ko na mag-break, magbe-break time ako. Kahit sumobra ako ng konti sa break time, bago ako bumalik, walang problema doon. Tapos, 7 to 4 ang trabaho ko. Minsan, o kalimitan, 3:30 pa lang lumalabas na ako. Pero, dahil hindi ako nagbe-break time ng hapon. So, yung 30 minutes na break time ko sa hapon, hindi ko na kinukuha yon. Idinadiretso ko na yan. Mula lunch, diretso na yung trabaho hanggang 3:30. Hindi na ako magbe-break noon. Sa pagitan noon, uwi na lang ako na mas maaga. Wala mong problema yan. Kasi, itinarabaho ko na yung break time ko. So, late ko na kukunin yung break time. So, yun. Again, nasa tulungan tayo ng bakal. And, ang klase ng trabaho ko, maintenance. Ako yung nag-aayos ng mga pinagsasalinan, pinagtutunawan ng bakal, at ibang mga gamit na kinakailangan nila doon sa proseso na yon. So there, again, nandito po tayo sa Japan. Yan, balik na muna kasi sa trabaho ko. Pinaliwanag ko lang sa inyo ang klase ng trabaho ko dahil marami pa rin kasi ang hindi nakakalam sa klase or nature ng trabaho ko. Kaya, yun. Inulit ko lang po. Yung Thailand palagi.